Ayon po kay Ginong Howard Lutnick, siya po ang US Secretary of Commerce, inannounce po niya na sa darating na White House Crypto Summit ay ipapakita ni President Donald Trump ang bagong modelo ng US Crypto Reserve. Ngunit ang nakakagulat dito, iba po ang magiging trato ng gobyerno ng US kay Bitcoin kumpara sa ibang mga cryptocurrencies tulad ni Ethereum, XRP, Solana at Cardano. Sa madaling salita ay mas special po or may special treatment si Bitcoin. Ngayon ay ano nga bang ibig sabihin nito? Bakit po pinapaboran ng US si Bitcoin? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang US Crypto Reserve at bakit po ito mahalaga. Kung ikukumpara po sa traditional na gold reserves ng isang bansa, ang crypto reserve ay isang bagong konsepto kung saan bibili at magtatabi ang gobyerno ng US ng iba't ibang cryptocurrencies bilang bahagi ng kanilang strategic digital asset reserve. Ayon po sa mga naunang pahayag ni Pangulong Trump, gusto niyang bumuo ng isang Bitcoin-only reserve or storage. Ngunit dahil sa lobbying ng mga malalaking crypto stakeholders, kabilang na ang CEO ng Ripple na si Ginong Brad Garlinghouse, nagpasya siyang gawing multi-asset reserve ito. Ayan, kasama sa US Crypto Reserve ang limang mga pangunahing cryptocurrencies at yan po ay si Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana at saka Cardano. Ibig sabihin ay hindi lamang po Bitcoin ang magiging bahagi ng crypto reserve ng US, kundi pati ang apat na mga malalaking altcoins. Ngayon ay bakit iba ang magiging trato kay Bitcoin? Ayan, ayon po kay Lutnick ay magkakaroon po ng espesyal na trato si Bitcoin kumpara sa ibang mga crypto assets sa ilalim ng bagong US Crypto Reserve Policy. Mas mataas po ang status ni Bitcoin. Ayan, bagamat kasama ang ibang altcoins, tila mas matimbang po ang pagtingin ng US kay Bitcoin. Hindi lang ito isang crypto asset, kundi itinuturing itong isang strategic reserve asset na parang ginto sa digital world. Maliban dito ay maaari pong magkaroon ng mas mahigpit na regulasyon ang Bitcoin. Dahil po sa mataas na value at pagiging decentralized ng Bitcoin, posibleng mas mapanuri ang magiging polisiya ng US sa paghawak nito. Maliban po dyan ay iba po ang paggamit ng US kay Bitcoin kumpara sa ibang mga altcoins. Maaaring gamitin po ang Bitcoin bilang state-held reserve, habang ang ibang altcoins ay maaaring gamitin sa iba't ibang aplikasyon tulad ng smart contracts, cross-border payments at saka DeFi innovations. Dahil dito, lumalabas na si Bitcoin ay ang magiging core asset ng crypto reserve. Yan, crypto reserve, habang ang ibang altcoins ay maaaring maging supporting assets lamang. Ngayon ay ano po ang plano ni Pangulong Trump para sa crypto regulation? Sa darating na White House Crypto Summit, hindi lang ang US Crypto Reserve ang kanilang pag-uusapan. Inaasahan ding ipapakita ni Pangulong Trump ang kanyang plano para sa crypto regulation sa Amerika. Ayan, maaaring pag-usapan po nila ang tungkol sa regulatory clarity. Layunin nilang gawing malinaw ang mga batas tungkol sa crypto upang hindi na magulo ang regulasyon sa industriya. Maaaring pag-usapan na rin nila ang pro-crypto appointments. Nag-appoint si Pangulong Trump ng mga pro-crypto officials sa mga ahensya tulad po ng SEC at saka Treasury. Kaya inaasahang mas magiging crypto-friendly ang mga batas sa US. At maaaring pag-usapan na rin ang pagpapalakas ng crypto economy. Ang pagkakaroon po ng crypto reserve ay maaaring maging unang hakbang upang suportahan ang pagpapalawak ng crypto industry sa US. Sa pangunguna po ni Ginoong David Sachs, ang White House AI at Crypto Czar at Bo Hines. Yan, sila po ang nangunguna. Yan, sila po pangungunahan po nila ang kaganapan na ito at sila ay mag-a-administer ng sila po yung mag-a-administer ng summit. Tinitiyak po ng gobyerno na mabibigyan ng sapat na suporta ang crypto ecosystem sa US.
At ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ngayon ay tanong po ng marami, ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Yan, una ay mas mataas po ang kumpiyansa ng global market kay Bitcoin. Dahil sa espesyal na pagtrato ng US kay Bitcoin, posibleng lumakas ang demand nito at tumaas ang presyo nito sa market. Kapag nangyayari ito ay magiging mas mahalaga ang paghawak ng Bitcoin sa ating portfolio. Pangalawa, posibleng tumaas din ang presyo ng ibang altcoins. Kahit na mas prioridad si Bitcoin, hindi nangangahulugang mawawalan ng halaga sina Ethereum, XRP, Solana at saka Cardano. Dahil kasama pa rin po sila sa US Crypto Reserve, maaaring tumaas din ang kanilang adoption at saka price appreciation. Pangatlo, magiging mas malinaw ang crypto regulations sa ibang bansa. Kung magpapatupad po ng malinaw at saka pro-crypto na regulation ng US, maaaring ma-impluwensyahan din ito ang ibang bansa, kabilang na ang Pilipinas. At ang panghuli ay ang mas maraming oportunidad para sa crypto-related businesses. Dahil mas maraming bansa ang maaring sumunod sa yapak ng US pagdating sa crypto reserves at saka regulations, posibleng magbukas ito ng mas maraming trabaho at negosyo sa industriya ng crypto. At ayan, bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang bagong US Crypto Reserve ay isang malaking hakbang para sa crypto industry, lalo na sa global adoption ni Bitcoin at iba pang mga major altcoins. Magandang balita ito para sa mga Bitcoin holders dahil mas magiging mahalaga si Bitcoin bilang isang reserve asset. Posibleng lumakas ang presyo nito at demand sa market. At may potential growth na rin ang mga altcoins. Kahit hindi po sila kasing taas ni Bitcoin, ang pagsali po ng ang pagiging kasali po ng Ethereum, XRP, Solana at Cardano sa crypto reserve ay maaaring magdala ng mas maraming innovation at saka adoption. At maaari rin itong magdulot ng mas malinaw na regulasyon sa buong mundo. Kung magiging matagumpay ang modelo ng US Crypto Reserve, maaaring tularan ito ng iba pang mga bansa, kabilang na po ang Pilipinas. At sa kabuuan, isa itong patunay na ang crypto ay hindi lang isang speculative asset, kundi isang mahalagang bahagi ng hinaharap ng global finance. Kaya kung isa ka pong crypto trader o investor, ito po ang tamang panahon para pag-aralan at paghandaan ang mga pagbabagong ito sa industriya. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.